fight anymore because you have won it, Panginoon, for us. And we have won, Panginoon, because you are our victorious King, Panginoon. Napagtagumpayan na ninyong lahat, Panginoon, ito para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, that we can have this joy in our hearts. That whatever it is that is happening around us in our lives, Panginoon, the joy that comes from you, the peace that we have in our lives, Panginoon, na hindi namin maipaliwanag, na kahit anong katuluhan na yung nangyayari sa aming paligid, Lord God, this peace na ibinibigay niyo, Panginoon, sa aming mga buhay, it's more than enough, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, as we continue to declare, Panginoon, your goodness and in your faithfulness, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy kami, Panginoon, magpapatuloy, Panginoon, for your glory alone. Maraming salamat, Lord God. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa lugar na ito. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah! Thank you, Lord! May I request everyone to please rise and advance the reading of this word. The word of God will be delivered to us today by Elder Ritual. And today's scripture verses reference and taken from the book of 1 Corinthians 9, 10, 19, and 23. I repeat today's scripture verses reference and taken from the book of 1 Corinthians 9, 19, 23. First Corinthians 9:19-23, ang salita ng Diyos. Kahit hindi ako isang alipin, nagpapalipin ako sa lahat upang mahikayat ako ng mas marami na sumasampalataya kay Kristo. 20, sa piling ng mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumasampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. 21, sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang utos ni Kristo sa mahihina pa ang pananampalataya. Nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay maligtas ko ang ilan sa kanila. 23, ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makibahagi rin ako sa pagpapala nito. Kung mga phone, paki-switch off. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagandang Panginoon. Tama po na sa mga tago kasi hindi. Sabi ang pawis. Kanaw ko doon sa baba. Nasisok mo na natin. I hope na nagpahinga hindi na ito maging mag-flip. Upang hindi ma-distract ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Puri ng Panginoon, kumusta po ang bawat isa sa atin? At kung ating titingnan ay talagang
kung ano man po ang gawa ng kaaway, hindi po makapanain yung sa mga anak na nagnanais natin yung presensya ng Diyos. Amen? At sa mga ganito ay nakikita ko yung kumbaga yung courage, yung pagnanais, pagnanasa ng bawat isa. Kahit pa sabihin natin na tayo ay walang ilaw, ay patuloy pa rin tayo nagpupuri sa Panginoon. Ang kadhiman ay walang kapangyarihan sapagkat tayo mga anak ng Diyos ang siyang naliliwanag sa sanlibutan ito. Amen? Patuloy ng Panginoon sa umaga ito. Ako po yung gagala at ako po yung natutuwa na bagamat mayroon tayong mga kunting sigalot na naranasan sa araw na ito. Subalit talang ko po hindi talaga ito makapanay. Tuloy ng Panginoon. Ang pamagat ng mensahe natin pag-aralan ngayon, ito ay generational culture and gospel. Sa talatang ating binasa, ay siguro may mga napapansin tayo kung paano si Apostol Paul kumilos sa harapan ng mga iba-iba uling tao. No? Kung ating titinan sa paglipas ng mga panahon ay may mga henerasyon na bubo. At sa bawat henerasyon ay may iba't ibang kulturang sinusunod. Maaaring may mga nanatili sa tradisyong kinagigisna. At ang iba ay patuloy na sumusunod sa kulturang nakasanayan. Sa henerasyon at kulturang ating ngayong naabutan ay makikita natin ang malaking kaibahan kumpara sa panahon ng ating kabataan. Obserbahan po natin ang mga bagay na yan. Mula sa panahon noon hanggang sa panahon ito, ay ating obserbahan ang iba't ibang pagwala sa bawat henerasyon. At ang mga marami pa rin sa hanggang ngayon, na hindi kumikilala sa tunay na magandang plano ng Diyos sa sanlibutan ito. Sapagkat naging bulag sila sa kulturang kanilang kinalikisan. Let us pray. Heavenly Father, we lift up to you the message you prepared for us this morning. May you open our spiritual understanding and fill us with the wisdom of the Holy Spirit. Widely open our hearts that we may accept every word that you heard in us, and let your voice be heard and still wine. As I decrease myself, so that Christ be blessed. Let your name alone receive all the glory. Amen and amen. The context as we have read, Paul explained that although he is free, he willingly becomes a servant to all people so that he may win many as possible for Christ. They adopt the different cultures, generations without compromising the truth of the gospel. That shows that every generation has its own culture, values, language, and way of communicating. Kung ating titingnan, maging sa ating bansa, ating makikita na marami pa rin na mga kulturang patuloy pa rin na sumusunod sa kanilang mga tradisyon. When you go to Baguio, the Igorot people are still practicing the cultural tradition. In Mindanao, in Manobos, people still vow to their different gods. Madalas napakinggan natin ang mga terminong tulad na Generation X, Millennial Generation, at marami pa. Sa mga nagdaang panahon, ay napakarami pong generation na ating nadadaanan. Lalo na siguro ako. Ilang generation na ating nadadaanan. It's around 70 decades na yata ako. Yes, 70 decades. So, ibig sabihin, sa bawat generasyon ay makikita natin yung pagkakaiba-iba. Kung ating observan, tayo sa panong ating kabataan, naglalaro ng siguro tayo ng yung Iko, yung Chinese garter, or maaaring yung iba sa mga kalalakihan ay naglaro ng huling, o lastiko. So, ibig sabihin, habang tumatakbo ang generasyon, ay nagkaroon ng pagkaiba ang bawat isa. At may mga tradisyon na sinusunod pa rin ng iba. At yun po ang araw kung saan po ay makikita natin sa ating talata kung paano po, kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo upang abutin yung mga tao. Mayroong
iba't ibang uri ng tradisyon at kultura. No? While this generation differ in many ways, bagaman magkakaiba iba ang kaparaanan ng mga henerasyon ito, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay nanatili. The gospel remains the same. Paul's ministry to the church teaches us how to reach people from different backgrounds with love and wisdom. Paano inabot ni Pablo ito? With love and wisdom. Kapagkat minsan mga kapatid, kung ating titingnan, kung tayo ay hindi maging maingat sa paglapit doon sa mga tao na hindi natin alam kung anong uri ng pananampalataya meron sila, kung anong uri ng tradisyon meron sila, kung tayo po ay basta na lamang pumasok doon na hindi natin pinag-aaralan yung kanilang paniniwala, ay maaari pong ma-offend natin sila. At yun po ang isang bagay na nakikita natin doon sa kontekstong binasa natin. Si Apostle Paul ay nakibagay siya sa lahat ng uri ng tao ng panahon na yun. Kaya ang sabi niya, sa mga Hudyo, ako ay nagiging Hudyo. Sabi niya, sa mga Hudyo, ako ay nagiging Hudyo. Kaya kung ating titingnan, ito po ba, mga kapatid, sa ating mga panahon ngayon, ito ba ay nararapat din nating sundin yung itinuturo ni Apostle Pablo sa atin? Sapagkat we are not chosen by God. Hindi tayo pinili ng Diyos na manatili na lang tayo stagnan sa ating kalagayan ngayon. Manatili lang tayo sa ating kinalalagyan ngayon na hindi natin maabot yung mga taong wala pa kung tunay na kaugnayan sa Panginoon. Kaya kung ating titingnan, si Apostle Paul ay gumawa po ng example sa atin. At yung example na yun, ang siyang nagbibigay sa atin ngayon ng dahilan upang tayo naman po ay lumaban sapagkat tayo ay pinili ng Diyos hindi upang tagapakinig lamang, hindi upang tagapakinig lamang, kundi you are chosen God by purpose. Ay pinili ng Panginoon sa kanyang plano sa mga buhay natin. Tingnan natin kung ano sinasabi ni Pablo. And unto the Jews, I became as a Jew, that I might gain the Jews. The them that are under the law, as under the law, not being myself under the law, that I might gain them that are under the law. Tingnan po natin kung paano po ginawa ng Apostle Pablo. Siya ay naging Jew. Kung ating tingnan, ang origin na ni Pablo ay siya po ay Romans. Siya ay persecutor. Alam po natin ang history ng Panginoong Kristo kung paano niya tinawag si Apostle Paul. Makikita natin kung paano po pinipersecute ni Apostle Paul ang mga Kristiyano on the time. Subalit kung siya po ay tinawag ng Panginoong Kristo, siya po ay nagiging tunay na naglingkod at sumunod sa Panginoon. Kaya, nung siya po ay ginamit ng Panginoon, ay hindi siya nag-atubiling abutin yung mga tao sa iba't ibang uri ng kultura at tradisyon. Kaya ang sabi niya, sa mga Hudyo, ako ay nagiging tulad ng Hudyo. Sa mga taong walang batas, ako'y naging taong walang batas. Kaya dito kung ating titingnan in the following verses, it shows how Paul mingled or associated with different kinds of people. Na ang ibig lamang sabihin, ginawa ni Pablo ang mga bagay na ito sa pagnanais niyang maabot ang iba't ibang uri ng tao sa kanyang kapaligiran. When Paul says he became all things, ang sabi niya doon sa unang talata sa verse 19. When Paul says he became all things, he is not saying he became sinful to win sinners. He is not saying he adopted pagan worship, style to make idolatry feel familiar. He is not saying he mirrored the world's entertainments. Katulad ng ating mga bagong mga henerasyon ngayon na nagpapagandahan ng mga damit. Ang pananamit noon eh, iba sa pananamit natin ngayon, right? At kung ating makita, hindi lang yun. Maging sa pananalita, may mga pagbabago na rin. Sa mga Pilipino, marami. Ngayon ko lang narinig, yung sinasabi nila pagka nakaparinig ka ng English na hindi mo nawawag, nanusulig ako. Is that? Di ba? Hindi natin naririnig yan noong mga panahon. Wala tayong ganyan. If you can speak English all the time,
Yan yung charismatic generation. Kahit sabihin pa natin na hindi po natin maunawa ng gusto, wala tayong narinig na ganun. Kung nanuslit ako doon sa ano mo, sinasabi mo. Ibig sabihin, hindi na, ang ibig sabihin pala doon ng nanuslit ay hindi po naunawaan niya yung sinasabi. Right? So makikita po natin mga kapatid, yung malaking pagbabago ng every generations. At sa bawat kultura ay makikita natin ang bawat isa kung saan po hanggang sa mga panahon ito. Nakaabot tayo ng ganitong generasyon. Ako nakaabot tayo ng generasyon. So Pastor Dito na siguro pagkakabot ng ganito. No? At my age ngayon, yung 71 ako, kaya ng Panginoon, instead na hashtag Peter. Nakaabot ako ng ganitong generasyon sa mga kabataan. So, makinig na lang kayo dyan. Wala ng Panginoon, hindi ito